Po sa ating lahat, mga magulang ko at kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kapayapaan ang dala ng Diyos sa kanyang pagpapakita sa mga apostoles. Kahit hindi man siya agad nakilala, pinilit pa rin niyang magpakilala upang makamtan natin ang dala niyang makalangit na biyaya. Kilalanin kung saan natin ngayon ang bawat pagpapahayag ng mahaling kong sa ating buhay. Kung higit natin siyang mapaglingkuran sa pagkakataong ito, ay atin din pong sasamahan at sasaksihan ang pagtatalaga sa ating mga kapatid sa pagiging mga Nanay Maria ng ating simbahan at ating pong hingin sa Diyos ang patnubay sa ikakatagumpay ng kanilang mga tungkulin. Mga kapatid, noong unang panahon sa kaganapan ng mahaling kong, umirang siya ng 7 Maria, sina Apo Maria Upita, Apo Maria Crispula, Apo Maria Olimpia, Apo Martina, at Apo Maria Felicitas. Dumagdag si Apo Maria Rafaela, Apo Maria Ines, Apo Maria Restituta, Apo Maria Francisca, at marami pang iba. Maaaring ang ilan sa atin ay kilala pa sila hanggang ngayon, pero ang 3 sa kanila ay patay na. Si Nanay Maria Martina, Nanay Maria Felicitas, at Nanay Maria Clara. Ang ilan naman sa kanila ay nasa ibayong dagat at doon na sila nanirahan. Ngayon naman ay muling humirang ang mahaling kong ng napakaraming Maria, ngunit hindi lahat ay nanatili. Ang ilan sa kanila ay natiwala sa pagiging Maria. Sana ipagdasal natin sila sa kabila ng mga bagay na nagaganap sa kanilang buhay. Sumainyo ang Panginoon. Manalangin tayo. Ang maraming mga pangyarihan, bagamat lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusan aming ikagalak. Tuhayan mo ang iyong mga hinirang ng Nanay Maria at ngayon ay bibihisan ng kanilang nakatalagang kasuotan upang ang iyong pagtulong at paglingap ay maasahan ay siyang magpapatatag sa kaanib ng iyong simbahan. Sa pamamagitan ni si Kristo kasama ng mahaling kang Diyos Espiritu Santo ngayon at sa lahat ng panahon. Amen. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila ay makikilala rin sa lahat ng madla. Sila'y kikilanding anak ni Yahweh saan man makita. At tatawagin bayang pinagpalang hinirang ni Yahweh. At ang Jerusalem, na ginagawang ito'y pawang malulubog. Ang aking dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak natutubo at sisibol, gayon ang pagligtas ni Yahweh sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng Diyos. Ating kalawang pagpapahayag. Kalawang pagpapahayag. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumabang galing sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng babae ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang mga dating bagay.
Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo, maasahan at totoo ang mga salitang ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aming pinananligang tagapagligtas ng tanan, Panginoon, kami bigyan ng tubig na bumubuhay upang kami hindi mauhaw. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Juan. Tawag sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya ay napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon, may isang Samaritana ang dumating upang umikip. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya. At ako na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa sa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po ibigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo. Nang hindi na ako mauhaw, hindi po marito pa upang sumalo. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasamba ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating ng panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito, o Jerusalem. Hindi niyo nakilala ang iyong sinasamba. Ngunit nakikilala na nga ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paparito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa ating lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumasampalataya kay Jesus. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon. At natili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nanampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Mga magulang ko kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Iluwalhati ka namin, Panginoon Jesucristo. Ngayon naman po ay ating sasaksihan at ang pagtawag sa mga ating mga candidates sa pagiging Maria sa kanilang pagbibihis ngayong araw na ito. Habang sila po ay nagmamarcha, ating po silang awitan ng Lord, Here I Am. Bandiling Sister Bandiling Cabel, Apo Adelina de Subiros. Kasama po ang sponsors na sila Apo Marta de Jerusalem, Apo Regina de Alexandria. I have left every
Ngayon naman po ay si Sister Cecilia E. Castillo, Apo Crisha de Alexandria, kasama sina Apo Ananais de Alexandria at Apo Marta de Jerusalem. Here is my heart. Here is my soul. Here is my whole self. Lord, here I am. I come to do your will. And you alone. Lord, here I am to answer. Tinatawagan naman po si Sister Viola David, Apo Viola de Alexandria, kasama sina Apo Pilar de Alexandria at Apo Elisea de Alexandria. To serve and love you. I have left everything just to follow you. Lord, here I am. Help you. Here is my life. Here is my heart. Here is my soul. Here is my Ngayon po ay tinatawagan si Sister Maria Elizabeth L. Luso, Apo Jose de Alexandria, kasama sina Apo Rita de Alexandria at Apo Lilian de Alexandria. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am. I come to do your will. Here I am to serve and love you. Tinatawagan mo po si Sister Florencia S. Macananda, Apo Marlina de Alexandria, kasama sina Apo Teofila de Alexandria at Apo Marcela de Efeso. Here is my life. Here is my heart. Here I am, Lord. I come to do your will. Here is my whole self. I am for you and you. Ngayon po ay tinatawagan si Sister Zora